Sir, I'm Sam Reyes, one of the photographers here. Yes, I know you. I heard you yesterday. Some of the themes we're currently writing about the passing of President Israel. I'm sure you've heard of it. Yeah, I'll check all of those as soon as they're done. Please tell them to hurry. Can I also write another article for us? You serious? Scene one, roll two, take one, action. Seryoso ka, pre? 2, 1, action. Hello, so I am Jamie and I am the narrator of The Peace Chronicle. So, ano nararamdaman ko during the filming? Well, most, wala naman ako like, medyo major parts ng mga scenes. But, um, maganda, actually. It's a very nice um, group activity that we get to know each other more as blockmates and stuff. And, ano yung question? Ano general feelings mo dun sa mismong story? Sa mismong story. Actually, when I was like practicing the narration at ano, our place, malamang. Malamang sa'yo. But, medyo very cool, but cliffhanger lang sa part nga na kailangan namin i-keep in 10 minutes because we could do this like more than 10 minutes nga dapat kasi there are some scenes na medyo you kind of question and then parang we will leave our audience to imagine what will happen next if ever nangyari man yon or hindi nangyari. So like more on if you want to like do some part 2 and stuff. So anong next moral lesson ba of the story? Siguro para sa akin, what I learned is you should definitely double or even triple check whatever news na makita mo social media or marinig mo naman sa radyo because like really need to have a very very credible source. Hindi yung porke narinig at nakita mo ay totoo. Thank you! Hello. Paolo Bernardo. I played Clive Morvan. And takeaway ko siguro sa role ko is isa sang glimpses at tungkol sa social reality na meron tayo. Hindi na siya simpleng ginawa lang ng director, scriptwriter namin na villain. Hindi kasi sa villain in real. Isa siyang manifestation ng kung ano yung social reality na meron tayo ngayon. Hindi lang naman siya nag-exist. Si Clive Morvan, hindi na siya nag-exist sa media. Hindi, it's more than that. Kahit sa politika, senado, nandun si Clive. Si Clive is hindi lang specific na character na ako. Pwede nating ma-apply yung characteristics or yung intentions ni Clive sa atin. Anyone can be Clive, yun lang. Tapos yung takeaway ko naman sa buong set is masasabi kong pinaghirapan to. Hindi lang to something na ginawa lang for the sake of requirement. Pinaghirapan to ng buong cast. Hindi lang ako, lahat kami nag-spend ng oras dito, pati yung sa kung gaano mang kainit yung meron dito sa buong scene. Tapos yung iba pang statistic, iba pang factor tulad nung may klase kami, init, gutom, uhaw, kung ano pa man yan. Something na pinaghirapan ko. Yun lang. It is something that you should look forward. Thank you. Ako nga pala si Aaron Kerry Kalimab. Ako ay sundalo. Yung, wala naman masyadong masasabi sa character ko. Minor character lang. Ako nagsulat ng script. Proud ako sa sarili ko dahil kasi iniksaan ko lang yung part ko. Walang masyadong sinabi.
Fan lang mag-dress up ng sundalo, tapos magbugbog ng tao. Oo, tinamaan mo nga yung tenga ko eh. Ano opinion mo dun sa story and yung filming experience mo dito? Yung opinion ko sa story is, agree naman ako sa general statement nito kasi I believe na yung information, yung pag-spread ng information nowadays has been nothing but a huge gift. Parang mag-spread ka lang ng information, in misinformation or not, edi basta makakuha ka lang ng pera doon, okay na. Kaso yung problema, hindi lang talaga yung mainstream media yung gumagawa nito eh. Parang yung ibang small content creators na have risen up para ma-take up yung mantle para mag-take part rin sa grift na ito. Parang, see for example sa mga platforms tulad ng YouTube, kahit hindi ka big publishing whatever, mga news, basta may audience ka lang na na kakain ng misinformation at siya okay ka lang i-sell ang morals mo. Yun lang. Next. Hello po, ako po si Giovanna Bando and isa po akong sundalo galing sa Chinese Communist Party. Isa akong sundalo, minor role lang naman siya and yung sa role ko, super na-enjoy ko kasi nakakabaril ako. And ayun, ang saya kasi may baril ako. Pero so far naman, kahit whole day kami nag-film, ayun, super saya ko. As for the story naman, hindi ako sama sa pag-write ng script. pero nung nakita ko yung pag-perform nila sa acting, parang nasiyahan ako kasi ang unique ng ideas na na-bring out. Hindi ko masasabi natin nila, na about sa media and sa legacy media. And ayun, super madami din akong nalaman personally as part of the cast. And ayun, I'm really grateful and glad to be part of this cast. And ayun. Thank you. 1, 2, 3. Hi, I'm Julia Lorraine Rodriguez. And ang character ko is an unnamed journalist. Wala siyang pangalan. Huwag ko ba't walang pangalan? Hindi, pero Maria na lang. So, si Maria, siya, opposite siya ni Ava. Nagkatrabaho siya with Ava, pero opposite sila since itong si unnamed journalist is mas priority niya yung engagement ng audience kaysa sa mag-share ng truth. So, yun, opposite sila. And ano pa ba? Yung about sa filmmaking, sobrang nag-enjoy ako. Wow. Sobrang saya. Hindi kasi siyempre parang first time ko na makakita na parang ganito ka structured, tama ba yun? Na filming. So, sobrang, medyo na-culture shock. Na, yun. And, ayun nga, sobrang galing lang. And, nag-enjoy din ako dun sa audio. And, ano pa ba? Isa naman sa script writing din. So, ayun din, medyo may naman ako alam dun. So, medyo na-enjoy ko din yung script. Medyo lang. And, about naman sa mismong, film, sobrang lang nung parang mas nagkaroon ako ng knowledge about dun sa paano nag-evolve yung media from printing papunta sa digital. So dun din makikita mo kung ano yung nagiging epekto nun sa mga journalists and dun sa mga audience. And also yung tawag dito. Yung nakikita din natin kung ano yung nangyayari sa mga journalists behind the camera. So, ayun, sobrang mas nag-gain ako ng knowledge about dun sa evolution and sa media. And, ayun, sobrang saya! Yan, thank you! 1, 2, 3. Okay, hello po. I'm Lori May, playing the role of Monique, a news reporter sa Omni News. Yun. So, yung role ni Monique, very opposite siya sa
beliefs ko as a person. Kasi si Monique, ano siya reporter siya na parang tuta ng mga elites. And for me, syempre, very contradicting siya sa beliefs ko na hindi mali yung ganon na bakit mo mas pipiliin yung pera over the truth, di ba? So, yun, na-enjoy ko naman siya i-play kasi parang you will go out of your comfort zone to play the character na opposite sa personality mo. And then, sa filming process or sa set, very masaya siya. Magaan kasama yung cast. Magaan sila kasama and kahit yun nga, kahit sobrang init or ang hirap nung scenes set, kahit nakailang takes, okay lang, masaya naman. Kasi yun, magaan kasama yung cast. Tapos yung film itself, siya, parang na-sum up yung lesson sa media into 10 minutes. Though, yun nga, kulang. Pero na-sum up naman and I hope na may maraming makuhang knowledge yung manonood sa film namin. Yun lang po. Thank you po! Hello po, ako po si Bretlen Kenny Arcos, playing the role of Sam Reyes po, isa po sa lead role. And ayun, lang naman, all I can say naman sa role ko is, siguro siya yung embodiment ng truth and change. And yun yung nakita ko na paano niya nilid yung people na mga nakasama niya throughout the years of service niya as a photographer and turned into a journalist. Tapos, ayun, yung sa film naman, yung experience namin sa film, super fun and culture shock since first time ko maka-experience din ng ganitong type of setup na maayos and super organized. And naman, yung sa story, I see it na siya, it's evident naman na parang yung issue na to is not a parang 1 year thing or whatsoever. Siya, evident siya throughout the years and hanggang ngayon nakikita pa rin siya as either problem or can be forces for change. Ayun, overall, I am happy po to be part of this film and for giving me the opportunity na maging lead role dito. Thank you. 1, 2, 3, action. Hi, I'm Aika Romero, playing the role of Ava Michelle. So, ang masasabi ko lang, very interesting talaga yung yung mismong pagkakagawa kay Ava. Kaya parang, nung nauna ko nabasa yon kasi diba dati wala pa siyang, wala pong mag-portray sa kanya. Tapos nung meeting, nung pinag-usapan na, tapos medyo may mga nagturo sa akin. May mga nagsabi na ako na lang daw. So parang, okay lang. Grinab ko na kasi ang ganda talaga eh. Nag-resonate sa akin yung personality ni Ava sa akin. Kasi as a campus journalist nung high school, parang nakita ko yung sarili ko talaga sa kanya. Na kasi si Ava, very idealistic and based sa character description, siya, very idealistic and forward-thinking journalist. And ako naman, si Ava, para sa akin, very fierce siya. Kaya medyo dalian din ako i-portray siya. Sana na-portray ko siya ng maayos kasi very interesting talaga yung role niya. And ang ganda-ganda ng characteristic niya. So, ang ganda talaga ng pagkakagawa kay Ava. And sa naman, filming process, since medyo sanay na ako ka-work si Darren sa mga ganito. Kasi palagi kami magka-group, sanay na ako sa mga ganyan. So, yung iba, sabi nila kanina na culture shock, na intimidate daw sila sa lahat. So, parang... Hindi mo date kayo sa akin? May nagsabi, di ko alam kung sino nagsabi sa akin kanina. Pero, ayun, masaya naman masaya yung filming process. Magaan kasama yung mga cast and yung director. Thank you so much, guys. And worth it yung init,
and yung pag-absent ko sa microsociology. ay, bakit ba sabihin yan? Pakat. Worth it yung init. Ang ganda-ganda ng, and nung nabasa ko sa GC na 7 hours, ginawa yung yung background. Ang galing. Thank you so much. Sobrang effort. Thank you po. Saludo. Hello, ako si Erisha. At ang role ko dito is yung secretary. So, as for my role, gustuhan ko siya actually. Kahit na, at ano tawag dito? Hindi rin ako na agad na may role pala, ganun. Kasi wala no feeling yun. Oo, wala. Sorry doon. Tapos, nagustuhan ko rin, gusto ko yung personality ng secretary na parang suplada na ganun. Kasi, parang ganun din ako. So, medyo naging madali yung pag-deliver nung role. Tapos, as for, sa filming, kinabahan din ako kasi, syempre, hindi ko kasama yung friends ko sa pag-film talaga. So, kinakabahan ako na baka, ganun. Pero, naging magaan naman. Magaan, iwan niyo po. Oo. Honestly, medyo. Pero, Nakatakot mo ako. medyo lang, pero di naman. Naging magaan naman siya actually. Ayun, super nagustuhan ko rin yung film habang nagsiscript write din. Ang tuloy-tuloy lang din yung ideas kasi ang ganda ng plot thanks to direct. Ayun. I love this film. Thank you guys. I love you guys. 1, 2, 3, action! Hello everyone. Hello everyone. Ako si Jan Lex. Ang role ko is Jessica So. Ako talaga si Julius. Journalist turned anchor ng isang TV news, Omni News. Thank you. Actually, yung natutunan ko sa character ko is hindi natin kasalanan yung mga change na nangyayari sa media. Kaya lang natin gawin is sumabay lang. Sumabay, pero huwag tayong magpapaloko, magpapamanipulate sa mga nangyayari sa media natin. And kailangan natin ayusin ng maayos kung yung mga binibigay sa atin ng mga new technologies these days. So, ang napansin ko naman sa filming process namin is masaya lang kasi ako natuwi. Happy thoughts lang. Pero ayun na nga, ang nagustuhan ko lang ngayon is parang super organized kami since meron nga kaming mga listahan ng kung anong i-film natin in today. At saka ngayon lang ako nakaranas ng mag-filming kami ng naka-green screen kami. So, ayun lang, parang ang saya-saya ng ganitong filming. Next time ulit, sir, 3 film. Thank you po. Hi. Ako si Darren Manreza, portraying the role of Ernest Marquez, the editor-in-chief sa Peace Chronicle, na ang daming deleted scenes dahil na-compress tayo sa 10 minutes. Di ba? Sorry, Ricky. Okay lang. Pero yun nga, base sa dahil na-explain ko na sa previous parts yung writing process namin and yung mga meetings and paano kami naghanap ng locations. Kasama ko si Paolo na camera right now. Hi, Paolo. Ngayon, na-explain ko yung filming process namin sa mismong set. No? So, ang set namin, kung pwede mong iikot yung camera, is sa tapat ng Ninoy Aquino Library, dito sa may PUP Main Campus. No? And ito ay isang waiting area dito sa baba. No? Marami nga lang greenery, mga laman and stuff. Pero it's an ideal place kung saan pwede mag-film ng green screen kasi we have a big wall dito na pwedeng sabitan nung green cloth and blue cloth natin. Doon kami originally sa kabila pero lumipat kami dito kasi masyadong mainit. Doon sa kabila, we had a substantial amount of videos filmed, no? Nauntog pa nga ako ni Aaron kanina sa pader. My ears are still ringing right now. I'm going to sue him after this. Joke lang. Pero yun nga, natutuwa ako kasi this is the most cooperative cast na nakasama ko. No? Pinaka-productive. No? And they actually took their time and effort to learn the script and yung mismong story. Hindi yung basta-basta pasa lang.
may linya ako sa ganito, ganyan. Nagustuhan ko kasi naintindihan nila kung ano yung point nung sinulat kong concept and in-expand nila as writers. And, ayun, dahil nung una kasi dapat mag-film kami sa mga offices and stuff. Kaso nga lang, nagkaroon kami ng mga setbacks kasi pinagalitan kami nung may-ari ng susi ng mga room na inihiram namin. Kaya, napilitan kami mag-film ng green screen. So, nung nag-encounter namin yung problem na yun, I immediately worked on sa 3D models na gagamitin namin and 3D environments na gagamitin namin. Both as props and backgrounds. Using the green screen, pwede namin i-composite yung mga tao, yung crew, and yung cast natin into the backgrounds, no? Pati yung sa lighting, maayos din. And ang masasabi ko ngayon sa story, sabi na nila eh. It's honestly, it's a life-changing moment para sa akin na mag-direct ng ganito kalaking set. Actually, second ever ko siyang set na ganito kalaki. Pero yung previous set ko kasi is yung previous film yun is unreleased because of producer stuff. Pero ito ang first public film ko na gagawin na indie, zero budget to. And tag dito, first na ganito ko organized since sa lahat na experience ko pakagawa ng short films ko and sa mga school projects na films namin. Ayun. It's been a good experience na mag-film sa ganito kaayos na set. Even if ang daming langgam sa mga inuupuan namin right now. Ayun, I just want to say thank you sa cast and crew natin. You have all been a good crew and cast, no? Ha? Pero yun nga, I really appreciate their hard work. And ayun, siguro from a few days from now, ipipremiere namin to. And hopefully magustuhan ng audience yung pinapanood namin, especially si Sir Ricky. Thank you, yun lang masasabi ko. Mic drop, kaso nga hindi sa akin yung mic. Ay! Pati ba naman? Behind the scenes. Roll 4. Roll 4, Anong take take? 2. Okay. 2? Ay, 1 na. Ay, 1 pa lang ba? Okay. Sorry. Roll 4, roll 4. Sige. Scene 5, roll 4, umusog ka muna, take 1, action. Accountability sa What happened? What's your name and who is your role? My role is Evat Adan. Sige, okay. Anong take na to? Anong take na to? Take 2. Okay, take 2. Pwede ko stinap. Stinap. Is continue ma. Ate! What's your name and what is your role? Monique po. Hindi, anong pangalan mo? Tapos ano? Pangalan ko. I'm Lori. Give it this year. To get the passion and vision and understanding. Show us what you've got. Yay! Pakita mo. Which I love! Kaya mo pa.